Ilang tulog na lang at masasaksihan na ang inaabangang Kadayawan Festival sa Davao. Pero bago yan, ilang aktibidad na ang na-e-enjoy ng mga residente at turista doon. Tulad na lamang ng Durian Festival. Ang ilan pa sa mga yan silipin sa kasama nating si Janessa Felix ng PTV Davao Live. Yes, Naomi, nakahanda na ang Davao City para sa pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2025 ngayong August 17, kung saan excited na rin ang mga kababayan natin dito upang tunghayan ang mga aktibidad na itatampok sa selebrasyon. Kabilang na dyan ang indak-indak sa Kadayawan at ang Kadayawan Float Parade. Ngayon nga ay suot na naman natin itong traditional na kasuotan ng tribong Bago-Buklata, kung saan humingi rin tayo ng pahintulot mula sa tribo upang isuot ito. Ramdam na ang saya na hatid ng inaabangang Kadayawan Festival. Sa katunayan, nitong Lunes ay sinimulan na ang Durian Festival sa Lanang, Davao City na bahagi ng pagdiriwang ng Kadayawan. Dinagsa ito ng maraming mga residente at bisita sa lungsod na mahilig sa pagkain ng tinaguriang King of Fruits. Ang ika-11 na edisyon ng Durian Festival ngayong taon ay pinangunahan ng Department of Agriculture, Durian Industry Association of Davao City at ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Ayon sa DA11, layunin ng aktibidad na ito na hindi lamang maipromote ang durian ng Davao Region, kundi palawakin pa ang merkado nito. Iba't ibang klase ng durian ang ibinida at maaaring mabili dito tulad ng puyat, D101 at Diyaya. Maaari rin kainin on the stop ang mga nabiling durian dahil may nakatalagang lugar para umupo at mag-enjoy ang pagkain. Samantala, sentro naman sa bawat pagdiriwang ng Kadayawan Festival ang 11 mga tribo sa lungsod. The success of our durian industry is a statement to the hard work of all farmers and the strong partnerships that we have built in. In 2023, the first batch of Philippine durians was approved for export to China. Though the volume remains small, Chinese consumers are now becoming familiar with the Philippine puyat. Layunin ng pagdiriwang na ito na maipakilala at maipromote ang kaalaman ukol sa mga tribo na ito. Hangarin din ito na maunawaan ang pinagmulan ng lungsod at ang kanilang papel sa pag-unlad ng Davao City. Ang 11 tribo ay binubuo ng 5 indigenous peoples o IP tribes at 6 na Moro tribes. Ang mga ito ay ang Bangsa Kagan, Magindanaon, Bangsa Iranon, Bangsa Tausug, Bangsa Maranao, Bangsa Sama, Obo Manuvo, Bago-Buklata, Ata, Matigsalog at Bagubo Tagabawa. Muli ring naging atraksyon sa pagbubukas ng Kadayawan Festival ang 11 mga tribal houses. Dito ipinakita sa bawat tribal house ang iba't ibang tradisyonal na bagay, pagkain at mga presentasyon mula sa mga tribo. Kaya naman ang mga bisita ay game na game sa pagkuha ng mga videos at litrato. Ramdam na ramdam ang kasayahan at presensya ng Kadayawan Festival dito. Ayon sa mga organizer, ito ay para manatiling maalam ang mga tao sa pinagmula ng lungsod. Karamihan sa mga Moro at IP tribes ng Davao City ngayon ay nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Marami sa kanila ang piniling manirahan sa lungsod dahil sa kapayapaan at pag-unlad ng lugar. At dahil sa kanilang mga produkto at pagkakakilanlan na dala-dala, lalo pang umunlad ang Davao City. Naomi, iba-iba man ang paniniwala, kultura at kabuhayan ng 11 tribo sa lungsod. Sa kanilang pagkakaisa sa iisang lugar din ay naipapakita nila ang tunay na diwa ng pagkakaisa. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Janessa Felix sa PTV Davao.